Mabilis lumipas ang weekend. Puno ito ng magkakaibang emosyon, excitement, takot, kaba, at syempre pagnanasa. Inosente pa ako sa mga panahon na yon. Never pa akong nagkaka-girlfriend. Si Rebecca sana pero nasabi ko na kanina. Gusto niya na maging magkaibigan lang kami. Pero kahit hindi pa ako nakakatikim ng babae, sa tingin ko, marunong na rin naman ako pagdating sa kamunduhan. Nanonood kasi ako ng mga pribadong pelikula. Confident ako na handa na ako kahit ano pang mangyari. Pero walang naghanda sa akin na maaaring maganap sa amin pagdating ng Monday. Nag-doorbell ako sa bahay ni Tita Maggie, mga 9:30 ng umaga. Pagkatapos ng lang saglit, binuksan niya ang pinto at binati ako. "Good morning, Martin," sabi niya na nakangiti. "Ang aga natin ha. Medyo late na nga tita kasi nalobat ang phone ko. Hindi ko narinig ang alarm." "That's fine. Nag-start na ako kanina pa. So medyo nabawasan na ang gagawin natin. Breakfast muna tayo." Sinundan ko siya sa loob. Isinara ang main door. Nakalabas na ang balis, dustpan at map sa sala at may isang pili na mga basahan sa may counter. Pinapo niya ako sa dining table na may nakahanda ng bacon, itlog, pandesal at orange juice. Umupo ako at napakamot sa ulo. "Tita Maggie?" Simula ko. "What? You don't eat bacon? I have spam if you want." "Bakit ganun? Parang walang nangyari nung Biyernes sa amin." "No, it's fine tita. Thanks. Sige, kain ka lang dyan. Then Yossi after. I'll just wash this vase." Inumpisan ko ng kumain at sinubukan ko ulit siyang kausapin tungkol sa aming mainit na gabi. "Tita, about the other night, I just want to say that I have a good time." "Me too," sagot ni Tita Maggie habang abala sa paghuhugas ng vase. Habang ngumunguya ay pinapanood ko si Tita Maggie. Nakasuot siya ng maluwang at lumang t-shirt at mixing baby blue na short. Tinapos ko na ang aking agahan at dinila sa sink ang aking pinagkainan. Nandun din si tita na ngayon ay nagtatanggal ng mga sticker mula sa mga figurine. Lumapit ako para pasimpleng idikit ang braso ko sa braso niya. "Leave it there na. I'll wash it later," sabi lang niya. "Yossi, break muna tayo." "Sure tita, I'll be outside na lang," sagot ko. Lumabas ako at nagsindi ng Yossi. Nalito ko sa mga nangyayari at kay Tita Maggie. Parang hindi siya sumasayaw. Parang hindi kami naghalikan. Parang hindi niya hinaplos ang aking pinakaiingatan. Nang naalala ko ang nangyari nung Biyernes, nakaramdam uli ako ng pag-iinit ng aking katawan. Sakto namang lumabas si tita at nagsindi rin ng Yossi. Habang nagyoyosi kami, nagkwento lang siya tungkol sa babaeng office mate niya na nakasama niyang uminom ng Saturday night at nagsyangre-la siya nung Sunday after ng magmas. Nakatig 2 stick kami bago siya nagyaya para magsimula sa bahay. Dumaan ang umaga nang hindi ko naisip ang mga naganap sa amin. Nagpatugtog siya ng music habang kami ay naglilipat ng mga mesa at cabinet. Iniisip ko na lang na baka dala lang ng tama ng wine ang pangyayaring iyon nung Biyernes. Kahit disappointed ako, tinanggap ko na lang to. Pero hindi ko pa rin mapigilan na tumingin sa kanya habang nakatalikod, nakayuko o napapasayaw ng kaunti sa music. Napansin ko rin na hindi uli siya nakasuot na pantaas na panloob si Tita Maggie. Pumunta siya sa kinaroroonan ko at inilagay ang braso niya sa balikat ko. Tinitigan niya ang mata ko at inilip sync
ang kanta. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari. Ng pagkakatitig ni Tita Maggie sa akin, tuloy lang siya sa pagtanta ng mahina. Hinalikan niya ako at naramdaman ko uli ang dumaloy na kuryente sa katawan ko. At mainit kaming naghalikan ng kaibigan ni Mami. Mukhang okay ka na ha? Handa na? Sabi niya sa aming mainit na halikan. Lumayo siya ng bagya at tinanggal ang t-shirt niya. Kakaiba ka talaga, tita. Nasabi ko na lang. Thank you. Doon tayo sa bedroom ko. Aya niya sa akin. Hindi ako sigurado kung maghuhubad na ba ako doon o sa sala. Pagpasok ko sa kwarto, ay nakaupo si Tita Maggie sa kama. Bakit nakadamit ka pa? Ako pa ba magtatanggal niyan? Spoiled ka ha? Natatawang sabi ni Tita Maggie. Namula ang mukha ko at mabilis na inumpisahang magtanggal ng shirt. Stop, Martin. I'm kidding. Ako na lang ang gagawa niyan. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinalikan ako ng dahan-dahan habang tinatanggal ang shirt ko. Tuloy-tuloy lang ang halikan ng mga labi namin at bumaba ang labi niya sa aking leeg hanggang sa naramdaman ko na lang na pinasasaya niya ako. At dahil na rin sa matinding pagnanasang nararamdaman ko, agad ko narating ang rurok ng kasiyahan. Thank you, tita. Sabi ko sa kanya matapos ang mainit na sandaling iyon. Anong thank you? Hindi pa kaya tayo tapos? Hindi ko sinasadyang napangiti at magpasalamat sa swerte na dumaan sa buhay ko. Hindi pa raw kami tapos. Pwedeng mag-yosi break, tita? Inayos ko muna ang aking sarili at lumabas ng bahay. Nanginginig ang aking mga kamay nang kinuha ko ang aking sigarilyo at short. Nagsindi ako ng isa at humitit ng yosi. This is not happening. This is not happening. Paulit-ulit kong sinasabi sa isipan ko. Itinaas ko na lang ang kamay ko para humitit ng yosi. At muling lumabas si Tita Maggie. Hey you! Umpisa niya. Pabump ng yosi, tin. Pinuksan ko ang kaha para makakuha ng yosi. Itinaktak yun saglit at nilagay sa kanyang labi. Sinindihan ko ang yosi niya. Thanks, sabi ni tita bago bumuga ng usok. Nakasuot si Tita Maggie ng puting bathrobe, yung tipong ginagamit sa mga hotel. Hindi masyadong maigpit ang pagkakatali niya kaya medyo kita ang matayog niyang kayamanan. Napansin niya ang pagtingin ko sa kanya. You like? Maloko niyang tanong. Yes, tita. I like. Alam mo, gusto ko yan. Yung umaakto kang matanda, pero halata namang bata. Pero gusto ko talaga yung mga ganyang style. Napangiti ako sa sinabi niya. I'll take a shower na lang. Sabi niya, bago tumalikod at pumasok sa bahay. Ang boses niya ay parang nag-iimbita. Okay, tita. Thank you. Sumandal ako sa pader at nagsindi ng isa pang yosi. Tumingin ako sa malayo at napapangiti nang naisip ko ang mga nangyayari. Dati, sa cellphone lang ako nanonood ng mga ganong bagay. Or may nagkukwento sa mga mayabang kong kaibigan na may nakamasilang chicks na galing sa gimikan. Wow, hindi ko mapigilang sabihing mag-isa. Huminga ako ng malalim at pumasok na sa bahay. Pumunta ako sa kwarto kung saan naroon ang banyo. Naririnig ko na bukas ang shower. Pagpasok ko, nasa loob si Tita Maggie. Nagsasabon ng kanyang binti. Tumayo muna ako at pinanood siyang maligo. Unti-unti, nabubuhay na naman ang init sa aking katawan habang pinapanood ko siya. Tinanggal ko na naman ang aking damit habang nasa pintuan at nakita ito ni Tita Maggie.
at tumarap sa akin. Inabot niya ang aking kamay at pinatuloy ako sa loob. "Hey, ikaw ha?" sabi niya bago ako dampian ng halik sa labi. Hinila niya ako ng bagya para pareho kaming mabasa ng shower. Dumaloy sa mukha namin ang tubig habang naghahalikan kami. Lumapit pa siya sa akin hanggang magkadikit na ang aming mga katawan. Lalong nabuhay ang init ko sa aking katawan. Umatras si Tita Maggie ng bahagya para haplusin ako. Patuloy pa rin ang aming mainit na halikan. Pinaglakbay ko ang aking palad sa matayog na kayamanan ni Tita Maggie. "Pasayahin mo ko, Martin," tila pakiusap ni Tita. "Ha? Ano yon, Tita?" Pinatay niya ang shower at inulit niya ang kanyang sinabi. "Pasayahin mo ko," sabi niya. Goon. At ayun nga, sinunod ko ang gusto ni Tita. At kahit ito ang aking first time, kahit papano ay marunong na rin naman ako dahil sa mga napapanood kong pelikula. Hindi nagtagal ay gusto na ni Tita na angkinin ko siya, kaya walang salita na pinag-isa ko ang aming nagbabagang mga katawan. Naramdaman ko na narating na ni Tita ang rurok ng kasiyahan at patuloy lang ako sa ginagawang pag-angkin sa kanya. "Ang saya naman, Tita," sabi ko sa kanya. Tumayo si Tita at ngumiti. Hinalikan ako ng 5 segundo at binuksan muli ang shower. Kinuha ang sabon at sinabon ang kanyang sarili. Nagbanglaw siya ulit ng katawan at isinara ang shower. Nakatayo ako, nakasandal sa pader habang pinapanood siya. Inabot niya ang tuwalyang nakasampay at binalot ang sarili niya bago lumabas ng shower room. "You can use my towel sa may counter, malinis yun," sabi niya sa akin bago siya lumabas ng banyo. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis na ako. Pinuntahan ko si Tita Maggie, nasa labas, nagyoyosi. Tahimik lang ito. "Tita, ano na ang next na gagawin natin? Sa house?" tanong ko. Tumingin siya sa akin at nagyosing muli. "Let's eat na lang for today," sabi niya bago ibinuga ang usok. Medyo nabakod ako. Dagdag niya sabay kindat. "No problem, Tita." Katahimikan muli. "Huwag ka mag-alala, Martin. Hindi mo naman ako mabubuntis eh. May ginagamit ako." Naramdaman ko na namula ang mukha ko. "Sorry, Tita." "It's fine, Martin. It's fine. You can go home and rest after you smoke. I clear things na lang then higa na ako." "Okay, Tita. I leave na din." Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Tumingin siya sa paligid kung may tao at hinalikan ako sa labi. "Bye, Martin. See you tomorrow at 9. Ngumuti ako at nagsimulang tumawid papunta sa amin. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa kwarto ko. Isinara ang pinto at humiga sa kama. Nakatingin lang ako sa kisame. "Yes, Tita. I'll see you tomorrow at 9. Sinabi ko sa sarili ko bago ko ipinikit ang mga mata ko. Nakangiti akong nakapikit.